Alleluia, 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 Alleluia. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, Diyos ay kapiling mo tuwina. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang Anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazaret, Galilea, sa isang dalaga na ang pangalay Maria. Siya'y nakatakdang ikasal kay Jose, isang lalaki buhat sa lipi ni Haring David. Paglapit ng anghel sa kinaroroonan ng dalaga, binati niya ito, "Matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos." Wika niya, "Sumasa iyo ang Panginoon." Nagulumihanan si Maria sa gayong pangungusap at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan niyon. Kaya't sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka, ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki, at siya'y tatawagin mong Jesus. Magiging dakila siya at tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kaniyang amang si David. Maghahari siya sa angkan ni Jacob magpakailanman, at ang kaniyang paghahari ay walang hanggan." "Paanong mangyayari ito gayong ako'y dalaga?" tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, "Bababa sa iyo ang Espiritu Santo at ilililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan, kaya't banal ang ipanganganak mo at tatawaging anak ng Diyos. Natatandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elizabeth. Alam ng lahat na siya'y baog, ngunit naglihi siya sa kabila ng kaniyang katandaan. At ngayoy, ika-6 na buwan na ng kaniyang pagdadalang tao, sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos." Sumagot si Maria, "Ako'y alipin ng Panginoon. Mangyari sa akin ang iyong sinabi." At nilisan siya ng anghel. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Ngayon po ay ipinagdiriwang natin ang isa sa mga kilalang aparisyon ng ating mahal na Birheng Maria, ang Birhen ng Guadalupe, ang debosyon
sa Our Lady of Guadalupe ay nagmula sa bansang Mexico. Ang Mahal na Birhen ay nagpakita kay San Juan Diego sa Tepeyac Hill noong December 1531. Biyudo at mahirap si San Juan Diego. Naglalakad siya noon sa isang burol nang makarinig siya ng isang magandang musika na parang huni ng mga ibon. Isang maningning na ulap ang lumitaw at sa loob nito ay nakatayo ang isang nakadamit tulad ng isang prinsesa ng Aztec. Maganda ang naging pahayag nito kay San Juan Diego na sinabi niya sa kanya, "Hindi ba ako ito na iyong ina?" Kinausap siya ng ginang sa kaniyang sariling wika at ipinadala siya sa obispo ng Mexico upang magtayo ng isang kapilya sa lugar kung saan nagpakita ang ginang. Subalit, hindi agad naniwala ang obispo. Sa parehong oras, ang tiyuhin ni Juan ay nagkasakit ng malubha. Tiniyak sa kaniya ng mahal na ina, nagagaling ang kaniyang tiyuhin at naganap nga ito. Binigyan din siya ng mga rosas para dalhin sa obispo sa kaniyang kapa o yung tinatawag na tilma. Noong December 12, nang buksan ni Juan Diego ang kaniyang tilma sa harapan mismo ng obispo, ang mga rosas ay nahulog sa lupa at ang obispo ay lumuhod sa kaniyang mga tuhod. Sa tilma kung saan ang mga rosas ay lumitaw ang isang imahe ni Maria na eksakto kung paano siya nagpakita sa burol ng Tepeyac. Ang aparisyon ng Mahal na Birhen ng Guadalupe ay isang buhay na paalala sa atin na tulad ni Maria, nararapat tayong dapat laging handang sumunod sa kalooban ng Diyos. Kung inyo pong mapapansin sa imahe ng Our Lady of Guadalupe, ang atin pong mahal na ina ay nagdadalang tao. Ito po ay nagpapahiwatig ng katapatan at kababaang loob ni Maria na hindi sundin ang kaniyang sariling kalooban kung hindi maganap sa kanya ang lahat ng plano ng Diyos. Ngayong panahon ng Adbyento, hinahamon tayong lahat na magkaroon din ng isang pusong marunong sumunod sa kalooban ng Diyos. Habang tayo ay naghihintay at nananabik sa panahon ng Kapaskuhan, naway buksan natin ang ating puso't isipan upang maging tapat na tagasunod ng ating mahal na Poong Jesus Nazareno. Tulad ni Maria, ang Birhen ng Guadalupe, naway maging instrumento ang ating buhay upang mas mapalaganap natin ang dakilang plano at kaharian ng Diyos sa ating mundo. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na Poong Jesus Nazareno.